Hello, comics people. Hello. Hello. Nandito po kami sa bahay ni John Zamar. Comic-Con. Nung isang araw, dito na kami. Oh. Ngayon, yung may-ari naman. Bakit muna kayo nandito? Anong ginawa ninyo? Nagpa-print kami. Mura Doon lang sa eh. kapitbahay. Para saan? Para sa ACC. Na kailan? August 26 to 28. Friday na yun. Wala po. May ilalabas ka bang bago? Tambay lang ako dun. Tapos prints yung benta na lang. French comics. Usual na dala ko sa Comic-Con. And then natalin ko dun. Pero may mga nagpa-print ka ng panibagong kopya. Hindi. Since marami naman yun pa rin yung dala ko. Hindi ka na nagpa-print ng bago? Akala ko nagpa-print kayo ng bago ni Jad. Hindi, may natira pa yun eh. Saka, kung papaprint ka ng bago, baka hindi maubos. In 3 days naman. Kaya, tinan Hindi natin. rin. Madaming tao eh. Para kasing, di ba sabi nila, maganda daw yung benta last year. Oo. Pero ilan lang kasi sila. Kaya nga, yun din Kaya ang nga, iniisip ko eh. Ngayon ilan tayo? 91. 91? Oo, 91. Creative circle pa lang yun. Yung boots ng mga tao. Tayo pa lang yun. Tapos meron pang mga boots na pang-retailer. Toy shops, collectibles, Bill bars. tapos may mga artista pa. Kaya yan. Positive. Positive. Naman. Lalo na may mga following, sigurado ako may makakabenta yung mga yan. Ano pala, kahapon, sabihin natin yung ano. Ay, si JP. Si JP. Special guest. May special guest po kami, sir. Sukat. Asa pa JP. Masikip yung mga Yan. sakto. O ganda ng framing. Parang sadya. Hindi pa si Sir JP. Gumawa ng Siya si Puso Negro. Puso Negro. Ay, gumawa pala ng Puso Negro. Ayusin natin yung Sige. Yan. Camera. Kita ka ba, JP? Ayan. Okay. So, Yan, interview mo na. Si John yung isa sa mga kasama sa Comic-Con na nagsimula noong 2003. 2005. 2005. Tapos, saan mo na ba siya nagsimula sa UP, di ba? UP, bahay na alumni. Tapos nag-level up. Hindi naman sa nag-level up. Parang na-outgrow lang yung lugar. Tsaka naghanap kami na mas accessible sa mas maraming tao. Mas madaling puntahan. Mas madaling puntahan. Pero kung gusto namin dapat sa mall yun. Pero mahal sa mall. Oh. So, Na-try nyo na naman sa ano, di ba? Nag-mega kayo, di ba? Nag-mega kami Star Mall. 2009. Tapos 2010, yun, may Star paborito nun eh, Star Mall. Paborito ni MC. Di. Tapos ano siya, kaso kung pupunta kayo sa Star Mall ngayon, wala na yung event center na yun. Wala na. Oo, wala na. Ano na? Bilihan na. Ewan ko. Parang bingo. Tagal ko lang hindi nakapunta doon. Dati, Dumadaan lang ako dun pag sasakay ako MRT, tapos wala na. Pagtingin ko wala na nga yung event center. Gusto rin namin sana yung lugar. Kasi yun nga, nasa EDSA. mababa yung ceiling. So, kahit kaso pag, abot di ba, siya, mainit kasi nandun siya sa may, Parang madami. parang kisame nung mall. Malamig pag nakaupo ka pag tayo mo. Mas gusto ko na lang nga sa Bayanihan, mas okay doon. Maluwag. Kailan nagsimula sa Bayanihan yung Comic-Con? Summer Comic-Con, no? Comic-Con ng 2010. Yun yung first. Tas Hindi, yun yung second. second, Yung unang Summer Comic-Con 2009, sa Bayanihan pa. sa bahay ng alumni pa rin. Mm. Yun yung summer fiesta. Oh. Ay, oo, tama. Yun yung nanalo yung yung dog style. Tungkol sa mga aso yun. Hindi yun bastos. Yung comics mo nga. Bakit ganun yung mga entry mo? Hindi, gusto ko kasi mapansin yung comics sa title o kaya sa art. Ay, Oo. So yung una,
shock art pala to. Shock ba? Shock. Yung baboy. Mahilig ka sa mga hayop. Nagkataon lang. Ano yung pangatlo, MLU na eh. Sa ano na yun, Mega Mall naman yun. Mega Mall. Ayun lang yung natatanging Comic-Con na nasa mall, tapos Sunday. Sunday pala dati, hindi siya Saturday. Oo, Sunday yun. Kaya nga hindi na namin inulit-ulit. Nakalimutan ko na eh. Pero alam ko sa Mega Mall yun. Tapos may sale pa. Tapos walang Wala. sa mall, tapos may bagyo pa ata. Parang luwag nga naman eh, convention center nun. Katatapos lang ata na ongoy nun. Tapos may sale. Tapos may sale. May- Tapos may bagyo. Ano ka ba, JP? Sunday. Hindi ko maalala. Pero maganda doon kasi yun ata yung pinakamalamig na Omicron. Naalala ko nag-Comic-Con na sa Mega Mall. Hindi ko maalala na pumunta ako. Di pa ata ka na. Di ka bata Kailan mo ba DAC. sinimulan yung Puso Negro? Nasa DAC na Nasa DAC siya. 2012. 13? 2012. Nung Baguio Comic Con, meron na yun, di ba? Nagbenta ka na. Pero yung sa Star Mall yung una kong Comic Con. as Oo. exhibitor. Ano yung May group comics? kasi si May JK. group ako eh. Ah, Ano yung group mo? Section 6. Bakit Section 6? Kasi Section 6 kami Yun yun. sa college. Yung section nila ng college. Kasama mo dun sila, di ba? Si Edward. Saka Si Edward de Chavez tsaka si Jonas Jonas. Lechuga. Si Jonas na laging nakikinig na ayaw mag-guess. Nang-i-stop lang. Nag-i-stop. nagko-comment yung Dapat mag-guest yun. Maraming alam. Hindi natin pag-uusapan si Jojo, huwag kang mag-alala. Kapag ikaw yung guest. Ayun. So, paano nyo naisip na mag-Comic Con dun? What led you to create? Oo nga. Ano kasi, yung Comic-Con, yung organizing body niya, galing sa isang art group. Anong pangalan? Artist support group, artist din. Tapos karamihan sa amin, uma-attend ng mga pop culture events. Tapos ako kasi, galing ako Culture Crash. So, may prior experience ako organizing yung event. Tapos, ang siguro sabihin natin, nagtulak sa amin para gawin yung Comic-Con. Di attend ka na ibang pop culture event. Toy-Con. Oo. Tapos, cosplay, con. Cosplay. Ganyan. Pero lahat sila, may comics na side event. Pero side event lang. Hindi sila yung main. Hindi- Konti lang sila. Parang Comics area. parang may comics area. Part lang siya nung event. Tapos mayroon tayong, ang dami nating creators, makikita mo naman sa mga events na pang comics. Ang dami laging sumasali. So naisip namin, bakit walang event na comics yung sentro? Swerte namin, wala pa nga. Nang time na yun. So, nag-isip kami, umattend kasi kami nung event ng isang school org. AMI, UP AMI. Tapos doon nila ginawa sa bahay ng alumni. So, naisip namin, pwedeng gawin din natin to para sa comics doon sa event venue na yun. Since malapit lang kami sa UP. Tapos, si Lyndon, nakasama doon sa committee, tsaka si Lay, mga alumni din ng UP. So, lahat kayo sa Comic Con? Alumni ng Hindi. Majority lang. Or Hindi rin. Mas majority galing dun sa UST. Espanya. Kalahati. Common misconception yun. Lagi kaming nai-invite nga kami kung saan-saan. Dahil Akala nila UP UP, alumni din kami. Ang alumni lang namin ay si Lyndon at si Lay. Hashin the rest. Mga tiga UST yun. Tiger. UST ka rin doon. UST din. Si Jonas, saka si UST. 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 Kaka-section kami, di ba? Section 6 nga. Ay, oo nga. Ayun. So yun, yung Indie Changi Comic Con, galing yun sa idea ni, may isang portion kasi dati sa C3Con, yung event ni James Palabay, ng Culture Crash, na may ganun. Sa buong area, libre yun. Wala nga 10% nun. Yun yung mali dun sa event na yun, kasi binigay niya lahat yung libre ng venue, tapos linalo siya. Mega mall pa yun. Ay. Doon nagsimula si Alodia, di ba?
Doon siya nanalo. Di nga siya tayo nanalo nun eh. Third hindi place ba? lang ata sila. Yung dalawa sila nung kapatid niya. Ang nanalo nun yung ng Shiva ng Final Fantasy. Pero ang ginawa naman ni James after nung event, nag-photoshoot. May photoshoot. Tapos yung ano namin, yung issue namin after nun may layout na parang magazine, fashion magazine. May kopya ko nun. So doon, getting from my experience dun sa C-Tragon, naging Comic-Con. Nabasa ko yun sa National Bookstore. Wala kang kopya. Oo, marami kaming fans. Nagbabasa lang ako sa Ay, buti pa ako. Nagbabasa lang kami sa National Bookstore. Nagbubukas ng kopya. Marami bukas na. Bukas na. Marami. As in, proud pa sila. Uy, kuya, nabasa namin yung comics mo. Doon sa National Bookstore. Bukas. Bukas na kasi. Ang sweet naman. Nagbubukas ata talaga sila ng isang issue para hindi nabubuksan yung iba eh. Hindi bubuksan pa rin ng iba eh. Kasi may mama, binabasa yung bukas na issue. Bubuksan na rin isa pa. Kaya magpasunod. Mukhang interesting eh. Kasi may nagbabasa eh. Buksan ko nga ito. Malapit sa malapit dun sa dati na sa Paranaque pa ako nun. Malapit sa guard yung mga magazine. Hindi naman nagagalit yung guard. Hindi, pag nagbukas ka, syempre sisitayin ka. May bukas na eh. Okay lang yan. Wala siyang magagawa. Bukas. Tsaka ata yung nagbukas na yun. Fans kayo. Ayun. Ano yung mga comics mo dyan? Digmaang Salin Lahi. Codename Bathala. Dalawa lang ba yung Yun yung akin. Marami talaga. Mahilig akong mag-anthology. Marami siyang mga romance novels. Wala akong romance novel. Hindi totoo yun. Ikaw, JP, yung mga comics mo, yung Puso Negro, saka Pera. Saka marami. Yan si JB mahilig mag-isip ng kwento. Kasi mag-isip ng kwento. Pero niya ginagawa. Kukwento lang niya, kukwento sa inyo. Pag tapos na. Hindi na nagawa yung comics. Ayun nga, bukod doon sa dalawa, mahilig akong magbuo ng anthology. So, yung una kong in-offset na libro, anthology yun eh. Tapos ang title niya, Fresh. Tapos yung mga in-invite ko doon, mga galing sa mga publication na nawala. Yung mga culture class. Kasama ko yung mga tiga-culture crush, si Ilog, si Elmer, si David. Pero yung ginawa ni David, di ko bori. Kasi branding. Branding yun si David. So, nagbuha siya iba. Tapos si Dexter ng Funny Comics. Si Ludwig ng Ground Zero. Well, yung ginawa nilang dalawa. Kasama sila. Tsaka si si Komi pa ng chocolate chips ng panahon na yun. Pero ngayon sikat na siya. Ewan ko. Ay, nasa Gunship dati. Magaling yung si Komi pa, diba? Magaling. So, nung bata ka pa dyan, mahilig ka lang mag-comics talaga? Oo. Magbasa. Ito mo yung kwarto ko. Ang dami. Ikaw, JP, kailan ka nag-start mag-comics? Nung 2010. So, ibig sabihin, before nun, nagdo-drawing ka lang, hindi ka nagko-comics. Pero nagbabasa. Actually, hanggang ngayon, ayoko nagko-comics. Ayaw niya, nag-look down sa mga gumagawa. Comics. Ganyan. Gusto ko lang gumagawa ng kwento tsaka nagdo-drawing ng mga pin-up. Ayoko nang paulit-ulit na sequential. Yung mahirap sa comics nung nagsisimula ako eh. Ang hirap ulit-ulitin ng drawing. Problema ko kayo yung mga character design, simple lang. Para kung ulit-ulitin mo man, madali lang kaya. Madali lang yun. Ang ginawa ko nun, para di ko ulit-ulitin, pinapagawa ko si Ba. pwede naman yun. Kaya ginawa ko yung pera eh. Gawin mo yung sobrang intricate ng design mo. Sa'yo ako ulit-ulitin. Sino gusto mag-drawing na ito? Yung mga pang-video games na design. Ikaw, JP, may dadadaling kang bago sa APCC. May print ka, di ba? Oo, may print ako. Yung kay Kadyo or iba yun? Hindi, may print siya. Hindi kami ni-invite. May print ako. Hindi pa kami ganun level or invite ni Kadyo. Ay, yung Harley Quinn? Hindi si Harley Quinn yun.
Hindi si Harley Quinn yun. Cosplayer ni Harley Quinn. Kayo lahat gumawa kayo ng Harley Quinn. Pag dumating si DC, tapos bakit Illegal nagbibenta yun. niya? Hindi. Hindi sa kanya cosplayer lang ni Harley. Yung Harley Quinn kasi yung spelling namin yung Reyna eh. Harley Quinn. Yung plano ko nga dapat si Harvey Quinn eh. Kasi baka walang bumili. Si Harvey Tulibaw lang. Eh nga pala nakita natin si Harvey kahapon. Sa ano. Galing kami dun sa launching nung Beyond Beyond the Comics. Box. Si Harvey madalas ko rin makasalubong sa Cubao. Madalas kumakain siya shawarma. Hindi ko alam kung bakit pero nakasalubong. Nakakapag-usap kayo. Si Harvey, ano yun, mabait. Tsaka humble na tao. Pag nakita ka, babatiin ka talaga. Meron kasing iba hindi. Tulad ni na. Wala. Meron. Ay, no. Magtanong ka ng ano, Gio. Gano'n katagal na ba tayo? Parang haba na nung Konti pa lang yan. 16 minutes na tayo. Dalawa naman yung guess eh, so okay lang. Sige lang. May mga bago ka pang ilalabas. Ano? Ay, guess pala ako. Oh, guest ka. Ganda Maliban- ng entrance. Maliban sa print, may iba ka bang bebenta sa ano? APCC. May comics. Mga Comic-Cat stop. Kasi nasa table ako ng Comic-Cat. Ano yung table, ano yung booth number nung ano? Hindi ko alam. Basta katabi kami ng table ng may ganon. Kami nasa 42, 43 kami. Kami sa ano, 32. Katabi namin sila Aaron. Si Juan. Ang ganda nga eh, parang pwedeng kapag kakain na. Uy, Aaron! Baka katabi na malapit. Diba yung kami sa inyo, parang nabanggit ni Tepay na nasa... Hindi. Parang hindi. FM2 yung sa inyo, tapos sa kanila FL3. Tapos Pero magkatabi diba pa kayo. FL3 ka dati? Ngayon FM na. 2 ka na. FM2. Bakit may 2? Dalawa Kasi dalawa kayo. Oo, kasi dalawa kami, hindi three. Hindi nga namin alam na yung logo, pwede palang ano na lang, images na lang eh. Oo, pwede. Hindi namin alam, gumawa pa kami ng logo. Pero mas maganda yun. So requirement yun. Ng Requirement APCC. Requirement para sa website nila. Dapat ang ginawa nyo, mukha nyo, Kaya nga eh. parang vector ng mukha nyo. Mas magkaharap. Kalikit ganun. Parang base. Parang tabinging base kasi hindi parehas ng mukha. Sana may mabenta po ano sa Oo, daming ano. meron yan. Meron yan. Ano yan, basta think positive. Naalala ko kasi yung ano, yung mga iba. Tayo makakabenta eh. Yung mga iba. Yung mga iba kawawa kawawa eh. kung first time nila sa event, tapos hindi sila Gagawing first time yung ano, APCC. Oo, social. Marami namang ganun eh. Parang big time. Parang Tayo first maten time, ng mga tapos pag- dugyot na event. hindi ma-attend ang tulad ng mga event namin. Okay nga, maraming Comic-Con. maraming bago lagi, di ba, na nag-iisip ito. Tapos di na sila babalik. Kasi Comic-Con with a K. Ew. Pati yung Comic-Con, di ba, galing Comic-Con na ano, sa Japan. Pero Pero with the C yun. C Iba yun. yung with the K. Philippine yun. Philippine. Pero yung sa Indonesia din ata, with the K yung Omicron nila. Comic-Con din. Oh? Siya. Pero copyrighted na Dito. Hindi, dito. Sa Pilipinas. Hindi naman siya registered trademark global. Worldwide. Oo. Sa pangit yun, nag-trademark ng The trademark mo. kasi parang common, ano naman yun. Hindi madaling Common term naman yun. Comics Convention. Pero ang nakakaano lang dun kasi, since generic yung pangalan ng event namin, pag may gumamit ng Comic-Con as pangalan ng event niya, with an adjective or Different with a place na spelling. lagay, nakakalito. Yun lang yung... Yung pinuntahan natin na sa kanila, Beyond the Box Comic-Con yung nakalagay. Pero with a C. With a C. Okay lang yun. Hindi siguro. Saka si Beyond the Box nag-sponsor na sa amin last summer. Okay. Yung sa marketing nila Hello, yung... Beyond the Box. Kilala niyo yung marketing, wrestler yung marketing nun. Yung Champion malaki. niya ata Oh. sa PWR ngayon.
Ayos ha. Sabi- Yung nakita ko yung program, may mga magre-wrestling Oo, sa Oo nga, EPG. yun sa, sila. sa Friday may PWR. Ay, yun. Dahil lahat ng guest sa Sabado Oo. Linggo. May Nung wrestling. last year, nag-APCC ako, tumakas ako ng MIBF. Friday din nun. Punta ako ng... Ayaw ko sabay pala yun. Walang tao. Kapag picture ako ng kung ano-ano. Dahil walang tao. Agahan na lang natin sa Friday. Hindi. Picture tayo sa mga... Maaga ka naman kasi English pa. Ikaw pa rin yung una. Pwede ka na magpa-picture dun. Oo. Yan yung Bukas sa Ingles, anong oras? sabi ni Mel, 9 onwards. 9 start yata. Basta mga... Before lunch, nandun na kami. Bakit nyo pala naisipan gumawa ng comics podcast? Kaya naman Pero na webcam interview. naman siya. Hindi naman siya Alam ko podcast. magkasama lang kaming apat na. Meron kaming kakilala na asar sa pangalan nyo kasi di naman daw podcast yung ginagawa. Hindi Video kasi. Kasi video. Kaya sa YouTube na. Kahit na-search nyo sa Wikipedia yung pangalan ng podcast, ang nakalagay doon, it could be audio, video, or PDF. Wow, PDF. may depends. Pero dapat sa iPad. Oo. Kasi doon na uso yun. Dapat. Kasi kaya siya podcast kasi iPad ang pinagmulan. Hindi ko nabasa yun eh. Hanggang sa first, lang ako eh. Sa Wikipedia, una ka na lang. Yun nga kasi dati, yung podcast na siya download sa iTunes. Dapat So, automatic kasi, para masabing podcast, dapat automatic na nagda-download pag nag-subscribe. Yung amin, kunwari lang. Oo, kunwari lang. Masyadong hassle sa... Kaya hindi mainstream. So, hindi kayo mag-interview ng mainstream. Hindi. Paano kung ba sa APC? Yan nga, may sumikat na sa- Indie Comics Podcast. Si Will Sportacio punta sa inyo. Uy! I'd like to be a guest in there. Sorry sir, for English For only. Hindi ka tanggap. Oh, paano yun? Or si Eleven ng Stranger Things. I've listened to you. Ganun na lang yung reach ng Okay. Sobrang... May lumalapit na ba sa inyo para mag-sponsor sa podcast? Sana, no? Boss. Si Beyond So the pag, Box. pag napanood namin kayo na umiinom kayo ng Coke, Sponsor din. Pinapakita yung habang tatak. nag-uusap kayo, may sponsor na kayo nun. Wala pa. Or kayo ng nagbebenta ng app. Hindi ko na maalala bakit ba natin sinimulan to. Nasimulan natin dahil Nag-ano lang, tambayers lang kami O, sa yung- bahay ni Mel. yung signing ni Toto sa PJ. Oh, yun nga ang pinagmulan nun, no? Doon sa bahay kami ni RD, tapos sabi, "Uy, Tara, podcast. podcast tayo. FB Live." Ayun, nag-FB Live kami. FB Live. Tapos yun na. Tapos biglang, "Uy, gawin natin to linggo-linggo, araw-araw, mga ganyan. Go tayo YouTube account." Pero maganda nga kasi na-advertise yung otherwise hindi mo alam na tulad ng ginawa niyo nung before nung Indicate. Maganda yun. Nag-iisip kasi kami ng pangalan na yung madaling tandaan. Hindi na kami makaisip. Para direct to the point, yun yung pangalan. Indie Comics Podcast. Dapat indie podcast, pero Parang hindi Iba eh. siya podcast. Oh my, dapat Dapat gano'n kasi hindi nga siya Oo, mas maganda. Pero tungkol sa Tama comics naman Indie Comics Podcast. Oo nga. Pala yun. Diba? Well, seryosong tanong, nakakabuhay ba yung comics sa Pilipinas? Depende. Out of the Hindi, kasi yan. Pwede. Depende sa'yo. Kung Pero kung ang sinasabi mo ba is full-time. Tapos yun yung kasi meron nakakagawa ng mga gano'n. Katulad ni Mr. Jet Setter Manix Cabrera. Like, shout out, Manny! Di ba? Kanina lang nag-advertise nung Samsonite. Oo nga. Tapos nakita ko yung comic niya sa Cebu Pacific. Tama? Yung sa likod. Travel Or hardcore. di ba? Si Paul Medina. Ganyan. Tapos si Paul, self-publisher din. Pero nagsimula din siya na may publisher. Tapos naging sarili na niya yung publishing. Bumili siya sa sarili niya imprenta para Ayos. Sana mag-guess natin. Pero yun nga, may pwede mong gawin, Pero mahirap. mahirap. Tapos pwede mo rin naman gawin, pwede mong dayain, katulad namin. Ang trabaho namin, comics, pero hindi dito. Kasi ang day job namin, gumagawa kami ng comics para sa ibang tao.
So kung halimbawa may fresh grad, tas gusto kong ang full-time work ko, comics, ma-advise nyo ba na ganun yung gusto nyo? Huwag muna. Hindi, katulad nga nung sinabi ni Jerry, parang may napanood ako lately, na kung, ay hindi, tama sa TV ko, napanood yung interview ng TV Patrol. Oo. Kung ang objective mo sa pagko-comics, ulitin mo na lang. Sige. Ay Anay ko. ay Pera. diba? Tapos hindi mo naman talaga siya gustong gawin. Hindi mo naman siya passion talaga. Huwag ka mag-comics. Mali yung motivation. Gusto mo lang sumikat. Ako fresh grad ako yung last year Tapos yung una kong ginawa, nag-ipon ako tapos sumali ako ng indie kid. Ano nangyari sa'yo? Okay, ayan, naging addict na. May ano talaga yan. May rush yan. Tapos gumagawa na lang siya ng podcast ngayon. Na ano yun, di ba? Na pag nakakompleto ka ng comics, tapos bibenta mo, tapos may bumili. Iba yung rush Iba yung full. Tapos yung may nakakausap sa mga ibang komikero, parang wow! Tapos inahanap nila yung kasunod. Oo. Tapos sasabihin mo. Pero ano yan, pagkatapos nung rush, ano yan, may struggle. May burn yan. May burnout yan. Na ayaw mo nang gumawa ng comics. Maraming ganun gagaling. Simula lang pumasok sila ng Comic Con, labas sila ng labas. Tapos, after 2-3 years, bigla na lang, asa na sila? Oo. Yun, nag-freelance. Parang, yung mga matitibay lang yung natitira Parang dati may mga grupo sila, tapos sila na lang, solo na sila. Yun yung mga addict talaga. Pero bihira din no? So, yung sa kanila, bihira. Yung grupo na natili na grupo. Sa Comic Con ba, namomonitor nyo yung mga exhibitor? Parang mas marami na ngayong prints yung binibenta kaysa comics. Yung prints, nagsimula yung dumami last year. Oo nga Dati hindi ako nagpiprints tapos sabi ko, ba't ang daming benta nito, puro prints? Sige, prints na rin. Well, hindi. Si Toto kasi katabi mo Part din yun ng discussion kung papayagan ba natin na mas dumami yung prints. Pero at most, mas prefer pa rin namin talaga gumawa sila ng comics. Pero pag sa indie Changi, comics talaga, hindi pwedeng prints. No? Or may binibigyan kayong na okay lang yung mga nagbebenta ng prints lang. Doon sa mga paid exhibitor, sa paid, pero hindi pwede sa indie Changi. Na yun lang yung main merchandise na ibenta mo. Hindi. Kasi indie nga Indie comics nga Comics Changi. Indie comics podcast nga Plagi. Kayo ba? Anong mga naging experience sa pagbebenta sa mga event? May mga pinipili na ngayon yung mga event na pinupuntahan. Kasi madami. Marami na pag cosplay event kasi, tas may invitation, kung may bayad, ayoko na. Nasubukan na kasi namin na yung laging lahat ng invitation pinupuntahan. Tapos yung mga cosplay event, minsan nasisiro ka talaga Sincere. Oo. Sa wala na rin ngayon yung Mangaholics. May convention sila noon, tapos nagbenta kami doon. Wala kaming nabenta kahit isa. Nakalungkot. Pero, totoo Umuwi kaming enjoy naman yung event. Oo. Enjoy yung event. Pero kung benta yung hahabulin, wala. Siguro kung ngayon, dala ka ng comics, dala ka rin ng prints, or mag-caricature ka, may hindi ka pa nagka-caricature? Hindi pa masyado. Kasi comics yung gusto kong ibenta Pero yung sa akin, hardcore. Pansin ko yung puro caricature yung sa akin. Hindi na binibili yung comics. So yun yung major observation. Lately, mas dumadami na talaga yung nagbebenta ng art prints. Saka sticker. Yung sticker talaga. Kasi nagbebenta ng sticker. Konti lang. Tapos yung kay Mel, nagbenta siya ng alak na sticker. Tapos sabi niya, sabi ko, hindi yan mabibenta. Tapos bigyan may isang lalaki, binili lahat. Oo. Kasi may time na hindi nabenta talaga. Hindi siya napili. Planted ni Mel yun. Oo. Sabi lang siya, bilhin niyo lang lahat. Pinalik din yung pera niya. Buy one, take five. Save my life. Ayun. Ikaw ba, JP, nagbebenta ka ng mga stickers? Prints lang sa comics. Print sa comics. Ngayon, kaya lang naman ako bebenta ng print kasi para may mabenta. Wala naman akong time gawa ng bagong comics. Oo din, parang 3 taon na rin ako hindi gumagawa ng bagong comics.
Tagal na. Kasi kwento ko na lahat. Kwento ko sa ibang tao. Sino yung mga influences niyo? Artists, local saka international. Influence, masama yun. Bad influence yun, masama. Good influence yun, good. Bakit yung driving under influence? Oo nga, no? Iba't yung influenza. Ayun yan. Pero gutingin na lang namin. Ba't di ba ito matatapos? Local. Influences. Marami sa local eh. Si Jerry. Yung mga tumatak talaga. Si Jerry. Jerry Alagina. Oo, kasi nung high school Shout out to ako, Jerry. lumabas yung ano ba, parang wala kang idea na pwede kang gumawa ng sarili mong comics. Bumibili ka lang ng comics nun eh. Tapos wala namang mga comic-con nun. Wala Mga ganun. Tapos bigla na makakita ka dun sa Comic Quest. May wasted dun si Jerry. Wow, ano to comics? Tapos gawa lang niya. Tapos binenta niya, pwede pala yun. So yun yung first encounter mo sa indie comics? Oo. Si Sir Jerry ba yung pinakauna? Pioneer or may mga Isa gumawa? siguro sa mga, hindi, alamat. Isa siguro sa mga na mas widely known na gumagawa. I'm sure marami namang ibang gumagawa, hindi lang natin nakita yung gawa nila. Ikaw, JP, sino yung ano? Ang mga influence ko sila, Rembrandt, Wow. Polo. Sabi nga hindi nag-comic si mga high art. Sila Monet. Sila, Si Tiga. Si Hindi, Rubens. yung influence ko hindi mga comics artists mga illustrator Illustrators. talaga eh. Animation or Hindi, illustrator. mga magazine illustration. Parang mga ganun, sila Tomer Hanuka. Ang sa comics lang na influence ko sila Sean. Sean Murphy. Lashon. Sean. LeSean. Ano ang pilid mo? Lesh. Basahin niyo siya. Sean Magaling na artist yun. Ano rin yun, influence ng isa kong artist. Anong nationality niya? African American. Ata or Canadian. Hindi namin alam. Sa local, wala Sa- masyado. Wala. Ikaw, Gia, sino? Hindi ko na. Si ano rin, hindi yung, ang sa akin talaga yung 90s, alamat talaga yun. Parang sila yung parang nagmulat sa mata mo na, ay, pwede kang gumawa ng sarili mong comics. Tsaka image comics, nung 90s, di ba? Parang nagbabasa ka ng X-Men. Tapos makikita mo, uy, Stop sino na. Wala na. Kailan nag-stop? Kwentuhan na lang. Ito na, nare-record naman yung ano. Ayun, So, biglang black na lang siya. Hindi, Tapos, mag-flash na lang tayo ng ano. ng mga picture. Oo, pictures na lang. Check Check mo, baka mga seductive. tumagis na lang. nag-record pa rin eh. Yan, 33 minutes sa podcast. Baba na yan, no? Kaya pala nang pasumigil. And podcast na talaga. Ito pa. Podcast na. Pwede naman, idugtong na lang. So, Yun nga, image, di ba? Kasi, iba yung impact na yun eh. Nagbabasa ka ng X-Men, sina Jim Lee, sina Mark Silvestri, si Rob Liefeld. Tapos malalaman mo na Pinoy pala siya. hindi yun. malalaman mo na kayo sila ng sarili nilang kumpanya. Tapos gumawa sila ng comics na sa kanila. Sila may-ari. Malaking parang eye-opener. Pwede kang gumawa ng sarili mong comics. Parang sila ano dun, di ba? Sila Parang yung mga major comics. hindi mo kailangang magtrabaho para sa Marvel at DC para gumawa ng comics. Pwede kang gumawa ng sarili mong comics na ikaw yung may-ari, ikaw yung nagsulat, ikaw rin yung Magbebenta. ikaw rin magbebenta. Yun, hindi mo naisip na ikaw din magbebenta. Ikaw gagastos. Ikaw din magkakat. Tapos bubuhatin mo pag may event. Commute ka dala-dala ng madami. Bigat-bigat nga ng mga comics eh. Oo. Lalo na pag marami kang dala. Kaya nga nakakatamad na pag minsan maggawa ng comics eh. Pero yun yung basically influences ko. More of inspiration. Si Cyclops, influence mo si Cyclops. Favorite character. Hindi kasi madali kasi yung drawing si Cyclops. Kaya kasi kayo lang yung drawing.
Ako favorite ko si Ghost Rider. Mahirap drawing mo. Ako, Yung... Hindi, wag ko na ikwento. alam ko yun, yung pinadrawing mo si Ghost Rider. Oo. Tapos, ano na lang, hindi, Ghost Rider. Hindi ko makalimutan yung kwento na yun. O kaya si ano na lang, Manting. Manti. Mahirap din drawing yun eh. Mga makot-kot. Tsaka manga. Mahilig din ako dati sa manga. Manga din. Laki. Puno ng Japanese comics. Ayun, naalala nyo ba yun? Meron dating yun. Hanggang ngayon ata. May may rift. Rift? Oo, yung mga nagmamanga, tsaka yung mga hindi nagmamanga ng mga Pinoy artist. Alam nyo yun? Ay, yung conflict between sa style. Oo. Oo, alam ko yun, nabasa ko yun sa... pero manga pa rin yung isa, or yung parang left Hindi, to right parang kasi yung may stigma na pag nagmamanga, yung influence mo sa manga, hindi ka Pilipino. Kasi may sariling style yung Pilipino. Wala nga Filipino style eh. Yun yung debate. Oo, may May debate debate talaga. Nababasa ko yun sa mga vlogs. Kasama yun sa thesis ko. Na-research ko yun. Walang Filipino style. Lahat naman ng style na, kahit yung sa mga kanila Alcala, derivative naman yun ng ibang Hindi kasi ang foreign sinasabi nila, style. ayun nga, meron kasing isang age time frame na lahat sila yun yung Ginagawa. derivative na style. Di So ba yun yung parang naging house style ng mga Pilipino. Nung period na yun. Kasi yun nga, nangyari nung period na yun, nawala yun eh. So, Ngayon, iba na period. kung hindi na pagpatuloy, walang nagtuturo, walang Wala nang gumagawa. Ay, Tsaka iba na rin ang aesthetics ng tao ngayon eh. Iba naman ang taste ng mga tao eh. Pag ganun nga yung sinabit mong sample, parang hindi ka hindi ka matatanggap. kasi may masyadong Iba na yung taste ng mga publisher din. Hindi, kasi ang taste naman ng publisher, yung taste ng Readers. Target market eh. Well, yun yung iniisip nila. Lahat naman iniisip na, ito mabenta to eh. Oo nga, Pero merong mga groups na nagko-conduct talaga ng study. Parang mag-gather sila ng sample group 100, papabasa yun. Tapos kung maganda yung ilalabas nila. Pag hindi, sunugin na lang nila. Pag hindi, papatayin nila yung control. Kaya dapat... Hanggang matera na lang yung mga may gusto. Ganun pala yun. Baka may mali sa mga sinasabi natin. Uy, totoo yun. Ano namang credible yung mga nagpa-podcast na to? Siguro totoo yun. Kayo, ikaw men, sinong influence mo? Yung kinento ko na sa yun. Narinig ko nga ata kanina. Basta Gundam Wing yung pinagmula. Manga ka pala, hindi ka pala Pilipino. Di ba yung yung manga galing sa yun eh? Yung Snow White and the Seven Dwarfs kasi malalaki yung mata. Ano sinabi ni Harvey, no? Yun? Sa Disney. Sa Disney. May napanood akong Yan documentary. yung sinabi sa akin ni Harvey kahapon. Kay yung nagsimula kanila Osamu Tezuka. Mahilig siya sa Disney. Kung papansinin mo yung mata nila halos similar. Tapos nag-evolve yung style. Basta yun naman yun eh. Kung ano man yung nakawin mo or kunin mo sa ibang bagay, angkinin mo. Gawin mong sayo. But hindi natin nagagawa yung ganun. Yung Japan, nakakapag-animation sila. Tapos ang laki na ng animation industry nila. Hindi natin magawa sa Pilipinas. Marami kasi silang pera. Iba rin kasi yung culture nila eh. Nung nagsimula yung animation nung time na yun, di ba? After war, kila Osamu Tezuka after nung World War. Pero parang nasa kultura Nasa sila, kultura. yung pagsusulat, pag-drawing, kaya parang sanay na talaga sila sa mga gano'n. Sa atin kasi parang Sa atin yung lumago, yung comics. Ay, ang gaganda ng mga drawing nung 1950s eh. Sila Kuching.
galing daw sa principal yan. Ayun. Yung style. Hal Foster. American. Paano nakarating dito yun? Sinong nagdala? Yung mga Amerikano? Mga Balkano. Subuhan natin, Commonwealth tayo. Di nagdala rin sila ng form of entertainment nila. Tawa naman yung mga Pilipino. Kaya gumawa tayong sarili natin comics. Sayang wala nang mga Nagbaon ng, kaya nagkaroon ng McDo dito eh. Kasi yung mga sundalong Amerikano, nagbaon ng pagkain. Yung McDo hindi napapanis. Kaya yun yung hindi ba talaga napapanis? Oo, yung McDo nga natin ngayon, 1940s pa yung supply na yun. Isang batch lang talaga yun. Hindi sila gumagawa ng bago. Yan yung tunay na forever. May underground bunker na puro patty na. Since buo na yung mga cheeseburger. Oo. 1947. Kaya pala masarap. Kasi age. Nag-age. Oo. Parang wine pala yan. Vintage yun. Hindi rin. Mas kung may pinag-uusapan natin, hindi na comics. Hindi, Kaya safe sila nung kung ano yan, source pa rin ng mga source influence ng yan. influence. Yung McDonald's, source of influence yan. Tuwing anong oras kayo nagdo-drawing doon? Gabi. Gabi talaga. Ikaw, Jake. Kahit anong oras. Ako, umaga ako. Mas madalas kasi ako tamarin kaysa mag-drawing. Pag umaga kasi nakakatamad, yun nga ako, natutulog, nanonood ng TV. Pag gabi tahimik, mas maganda, mas masarap mag-drawing. Pero pag gabi kasi sa akin, Natok na kasi ako pag gabi. Pero pag umaga, hindi naman makadrawing kasi mainit. Yung computer ko mainit na. Tapos mainit sa kwarto. So yung problema yung init talaga. Tapos pag gabi, malamig na. Kaso natok ka na. May mga day job ba kayo? Dati. Ako wala. Kaya nga nagpa-podcast eh. Walang day job. Parang may ganun, parang may sponsors. Hello. sponsors, hello. Hello. Coke, di ba? Favorite natin yung Coke. Coke, SRC, Pom-Poms. Yung mga ginagamit, mga Red Bull, yan. Monster. Tuwing nagdo-drawing ako, may Red Bull dapat. Tsaka Unipin. Filipino. Tsaka Stedler pencil. Titus. Ano yung mga pangkulay? Kuricolor. Copic. Yun ang favorite natin. Sakura poster color. Sakura. Saka Dong Angel pen. Tsaka Cintiq. Cintiq. Wacom. 21 HD. Pwede na yun. Mga LG na monitors. Mga loyal brands. Pati toothpaste. Happy. Eddie. Kita niyo yung commercial doon sa movie. Yung tinanong siya kung ano yung toothpaste na ginamit niya. Tapos minura nila. Di po tayo naman. Yun din yung naisip ko doon. Yung sensor yung Kasi yung pagkakasensor pa kasi anong gamit yung toothpaste? Putangin na mo, taka mo. Kasi ba't nila isi-sensor yun? Di naman. Oo. Hindi, kasi meron tayo si Brand X. Batas na against ng direct competition. Talaga? So, bawal banggitin Sa ng mga advertising yung brand competitor na. Sa US, di ba pwede? Oo, pwede. May mga commercial na dito kasi McDo Burger King. Friendly tayo lahat. Akala ko bastos eh. Kasi di ba yung alak, di ba may dalawang kahon yun, tapos tinatanggal blurred. Bastos talaga doon. Bastos yun. Bastos yung logo. Sinasabi nila bastos yung brand na yun. Oo, pinipixelate nila eh. Or Pwede silang kasuhan ngayon ng brand na yun. Uy, bakit bastos yung brand namin? Kaya nga ang nakasulat sa mga bote ng alak, diba, Triple X? Run X. Kasi yun, Bastos nga. bastos yun. X-rated. Hindi mo alam yun, ha? Marami May nga mga natutunan nalaman. din. Marami kaming facts. Ano ba yung gamit yung pagdodrawing? Sa digital na kayo? Or nagtatrad din kayo? Nagtatrad din. Usually pag event. Ako, pag-event lang ako Pag event, nagtatrad kasi kami. wala Walang kang choice. computer.
Pero saan kayo mas comfortable? Trad or digital? Parehas Either lang. or. Mas gusto ko trad kasi hindi madumi, hindi makalat. Hindi ka na magliligpit. Digital. Digital yun. Digital. Digital. Ano ba sabi ko? Parang hindi ka na magliligpit. Digital. Pwede ka rin naman hindi magligpit Oo, pag nga. nag-trad ka, iba? Wala naman na studio mo naman yun eh. Okay. O pag commission na, no? Kung pwedeng digital, i-digital ko para madaling mag-revise. Meron kasing iba, hinihingi nila yung actual art eh. Mas Ah, mahal yung bayad dun sa ganun. Kasi ship mo. Meron naman ang gusto lang nila drawing lang talaga. Yung file lang. Oh, tapos mo Tunog ko eh. Nagpa-print na kayo. Hindi, recording pa rin. May papaprint ng oras kaya magsara yan. ayun, speaking of printing, sa mga naghahanap ng Sa mga for their printing needs, Offset printing. offset Offset printing. Kayo Mga ba 500 to 1,000 copies ng libro. Kila JP. Kina JP. Kayo ba ay comics artist? Kailangan nyo ba ng offset printing? Paul Bros. Kung oo, sagot nyo sa lahat ng tanong na yan. May pambayad ba kayo? Ayun pala, mag-ipon muna kayo. Medyo mahal eh. Medyo mahal. Pero Ikaw mas mura ba yun ay, in the long run, di ba? In the long run, mas mura yun. Kaysa magpapaprint kayo every event. Kasi, malaki yung labas, pero mababa yung cost per copy. So, pwede mo i-mark up talaga ng... Oh, parang 10 piso. Sa, Kasi, sa digital, di ba, ang kadalasan benta, mabawi lang yung pinamprint. Eh, pag ngayon, ang mahal na ngayon magpa-digital print. Diba? May 150 per side. Oo. 3 piso, 4 na... Sa akin, Pages. piso print. Kapag ano nga eh, sa ISA, kapag isa lang yung ipapaprint mo dun, 3 piso Ay, pag di ka nalala. Per papel? Per per sheet. papel. Kung isa lang yung kopya mo, pero kung marami, Eh, kasi malaki yung 150. makina nila eh. Hindi ka lokohan mo. oo na eh. Malaki Yung yung kuryente ng Max yata makina kuryente. nila malaki eh. Parang sa offset din yun may ano, may yung May minimum. minimum talaga. Oo, kasi di ba ano yun? Si ano, galing printing ito, si ano. Hindi, yung offset lang alam ko, yung Rizzo lang eh. Yun yung mga stages nun eh. Sa pag-i-indie. Kung nagsimula ka sa photocopy, mga tigla 5, 10, 20. Tapos mag-reso ka, half frame, isang buong frame. Oo, Mga ano yun, 500 copies. 500. So Tapos- yung Rizzo parang offset na rin. Oh, pero one page lang siya eh. Pero ano lang siya, saka hindi ka ganun kaganda yung reso. So, manipis yung papel. Yun yung ginagamit ng mga test paper, di ba? Mm. Yung sa school. Tapos sunod doon, mag-offset ka na. Pero kung magko-comics ka nga, lalo na kung maganda yung shading mo, parang painted, mga ganyan. Dapat i-offset mo yun Para maganda. para maganda yung labas. Or digital print. Kasi mahal na nga yung digital print. Mahalan mo na lang yung benta. Ayun nga, pag mahal yung benta mo, tapos ang katabi mo, Mura lang. piso. Kaya nga 10 yung- lang yung benta, di lugi ka. Hindi sa nagyayabang. Pero nung time ko, nung nilabas ko yung Pusa Negro, yun yung nag-iisang indie na colored. Oo. Na 50 competitive yung price sa ano, non-colored. Tapos marami nagtatanong pa, di ba ako nalulugi? Kasi hindi, times markup na yan eh. Ay, kasi in-offset mo yun. Oh, offset Saka kasi. sa kanila yun. Wala ko gastos eh. Pero ayun, laki din yung impact nun. Full color. Oo. Diba? Kami yung ganito. Nag-evolve na nga Si ngayon. ano nga eh, yung katabi ko si Gio, yung indie eh. Full colored yung sa kanya, tapos 100. Tapos sa akin, ano, 50-50 na, tapos black Tapos and black white. and white. Parang ano, di ba? Ba't kayo bibilin yun sa'yo? Ito, 100 lang. Kasi marami ng print yun. Hindi piniprint ata ni Sa Gio sa office niya yun. Iba lang, ibang klaseng gawain yun. Laka ng daga. Saan? Ay, Baka ratata yun. Uy, gratata. natatanga. Eradicate eh. Natakot yung pusa. Kala ko pusa nung umpisa. Ayan, nung nakasampa. Saan pa saan? Ayan, nung sa pader. Yung sa may washing machine. Hindi ko kita. Hindi ko kita. Oo nga, no? Ayan, no? Ah! Malaki. Parang ano lang eh. Oo nga, no?
Si Splinter Immortal yun. kasi dun. Yun. Ano pang gusto nyo tanong tungkol sa pag-comics? Wala nang maisip. Ikaw, Gio. Pero napansin ko yung mga nag-i-exhibit na, di ba dati, talagang Xerox lang. Pero ngayon, iba na. May mga Colored. Mas marami na ngayon yung colored cover kaysa black and white cover. Mas mabenta Mas kasi. mabenta eh. Pero yung problema, mas nagpapamahal din sa comics nila, yung colored Hindi kasi ngayon, ang isip na ng tao, kung gagastos ako, dun na sa Sulit. yung Maganda. mas matagal tsaka maganda i-present sa ibang tao. Tama naman. Sa bagay. Pero yun nga, nung panahon namin, 2002, 2003, yung nagsimula pa lang ako. Yung mga indies, ano lang yan, 20, 10. Dahil Xerox ang talaga. Tapos, Buti di kayo namamblema sa yung mga yung Xerox. hindi, yun yung mga problema nun. Parang magpapa-Xerox ka sabihin sa'yo. Ayaw nila. Sabihin sa'yo na nag-Xerox. Puro itim to boy, mahal to. Oo nga, yun yung Lagi kong nag-issue ko nakukuha yung hindi kami nagbo-back to back. Hindi kayo nag-back to back, kaya na makina nyo. Ako mag-operate. Oo nga, yun yung lagi kong gusto gawin minsan. Kasi yung sasabihin, Mahirap yan eh. Sir, di pantay yung pag back to back. Sir, kaya yan. Ayusin mo lang Hindi nyo alam pag gamitin yung makina nyo eh. May mga marking yan. Pero at least ngayon may mga go-to places na saan ka pwedeng magpa-print. Saan ba yung mga go-to places? Sa UP. Yeah. Kapag gutom ka, nasa go-to places. Kakain ka ng goto. Saan yan? Marami naman eh. Marami kang pwedeng puntahan para Marami na magpa-print. ngayon. Oo. Sa UP. Sa shopping center. Sa Fisher Mall. Kailan pa sira yung makina sa Fisher Mall? This week lang yata. Kasi last week nagpa-print pa si RD. Uy, may ABCC. Sirahin natin to. Mapagyan. Tapos pwede lang magpa-print doon sa may event namin. Tapusin na natin sa podcast. Oo, Wala parang tayong na niya. mapag-usapan. Parang isang oras ata yung podcast na. Oo, nawala na nga yung video eh. Naging Magano na Oo, tayo. mag-isang oras Oo, ang mag-isang 50 pa na. Magbabay na lang tayo. May Saan namin kayo pwedeng makita online? Sa Facebook. May Facebook page ka ba dun? Meron. Sa Jan Zamar Designs. Jan Zamar Designs. Comic-Con Inc. Yeah, Comic-Con Inc. Tigmaan sa Linlahi. Dimaan sa alin na. Codename Bathala. Sulyap. Sulyap. Indicate. Indicate. Maraming pages. Maraming pages. Pero pinaka main. Yung Jan Zamar Jan Designs. Zamar. Ikaw, JP. Wala. Meron yan. May puso negro ko eh. I'm Bo. Mahaba eh. Ba't kasi maba yung title? May bahala na sila pag nakita nila. Bili sila ng comics tapos gayahin nila yung nakasulat sa title. Eh, search nyo lang sa Google. JP Palabo. Maraming mga lalabas sa mga picture niya. Lalo na yung Golden Balls. Kikita nyo yun doon. Thank you so much. Salamat. Sige. Salamat. Salamat din. Maraming salamat. Tapos, Bye-bye. kita-kits sa APCC. APCC sa Comic Camp. Comic Kit. Tapos November Comic-Con. Comic-Con. No, if you like the video, ganun. Oo nga. If you you like like the the video, subscribe. Subscribe and like the video. So you won't miss any of the future stuff. future stuff. Yun ba? Sige. Bye-bye. Dapat share din.